Nasa krisis ngayon ang Pilipinas dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Bunsod nito, tumaas na sa higit ₱100 ang kada litro ng produktong petrolyo. Pahirap ito sa mga nasa transport group kaya kabilaan ng protesta na nagresulta pa sa tigil pasada. Para tugunan ng problema, naglatag ng mga programa ang gobyerno gaya ng ayuda sa transport sector, pagpapaliban sa hirit na taas pasahe, 50% diskwento sa MRT3 at LRT2 at paglalaan ng ₱50 milyong sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Nagdeklara rin ng State of Energy Emergency si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos lagdaan ang panukalang suspindihin ang pagpapataw ng excise tax sa produktong petrolyo. Sa sandaling maging epektibo, mababawasan ang presyo ng produktong petrolyo. Pero sa harap nito, nabunyag sa Senado ang halos ₱3 bilyong kinita ng mga kumpanya ng langis kahit pa ang ibinentang langis ay mula pa sa naunang inventaryo. Ang gross income po per day is 3,039,130,000 per day. 3 billion, Mr. Chair. Kinuha po ninyo sa inventaryo ninyo ito. 2 weeks pa lang ang nakakaraan. Pero katwiran ng Department of Energy, sinusunod daw ng mga kumpanya ng langis ang replacement cost method kung saan sinusunod ang presyuhan sa world market. Sabi ng mga senador, unfair ang gawain ito. Increase is for gasoline, it went to almost 99% or 100%, and sa diesel po almost 150%. So yun po yung kakaiba na tinitingnan natin. I just feel it's unfair kasi binili naman yon sa regular na presyo, hindi naman sa panahon ng krisis. Sa harap ng krisis, pinunan ng mga senador ang kabagalan ng gobyerno na aksyonan ang problema. Puna ng mga senador, in denial ang gobyerno na nasa krisis na ang bansa kaya't mabagal sa pag-aksyon. Hindi naman mabagal, mukhang sobra lang ang bagal. Kasi reactive di ba? Ina-expect namin na gagawa na sila ng National Contingency Plan. Ang pinakamalala kung wala tayong langis. No? At hindi malayo mangyari yan. Of course, kahapon dina-downplay ni Secretary Garin, pero para sa akin hindi malayo mangyari yan dahil wala tayong firm supply. No? Hand to mouth ang ating assistance right now. Sa kabila ng paghihirap ng maraming Pilipino, nakalulungkot na mistulang na pagsasamantalahan pa ng malalaking kumpanya ng langis ang publiko at ang mga hakbang na ginagawa ng administrasyon, band-aid solution lang at hindi pang matagalan ng epekto. Meron bang konkretong hakbang na aasahan? Wala pang katiyakan kung kailan matatapos ang digmaan sa gitnang silangan. Ang tanong, may aasahan pa ba ang publiko sa gobyerno sa patuloy na pagtaas ng presyo hindi lang ng langis kundi ng iba pang bilihin? At bukod sa langis, may sapat ba tayong supply ng pagkain sa bawat Pilipino? Ako po si Wen de la Fuente at ito ang Datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.